What's up guys? So, quick update or review natin sa KYB front shock natin kasi maraming nagtatanong nung nag-upload tayo ng pag-install nitong KYB front shock natin. So, tara start lang natin. Wag na natin i-cut to, diretso lang. So, maaari ako magkamali. So, bear with me na lang guys. So, I think yung si KYB siya yung supplier ng mga Yamaha no, gaya ng Giro at saka ng NMAX ng mga Yamaha units. Front and rear nila is KYB eh. And kunting trivia lang, I think sa Honda is Showa no. Showa yung front shock niya at saka rear shock yung supplier nila. Anyway, tara proceed na tayo. Ito nung binili natin to, ang setting niya is malambot. Malambot yung settings niya kasi pang Mio Sporty pala talaga yung setting niya. At saka yung itsura niya pang Mio Sporty. Kaya pala mas mataas siya nung unang upload natin. Kung nakaalala nyo, mas mataas siya yung inner tube niya. Kaya tumaas yung motor natin, tumaas. Unlike yung stock, mas maliit siya. Kasi nakumpara din eh, mas mataas to ng 1 inch. Yung inner tube niya, mas taas. Kasi ang main reason nun is yung subspring niya. 'Di ba? Kung nakakita na kayo ng internals nito, yung mga spring, may main spring siya. Yung main spring yung pinakamataas, yung subspring naman yung maliit, yung ganito. Suppose yung subspring nito is yun dito lang, I think nasa 4 turns lang or 3 turns. 3 ikot lang or 4 na ikot. Maliit lang siya. So napakalambot niya. So smooth lang siya, city ride like kung hindi ka masyadong aggressive pagmaneho, okay lang siya. Pero bouncy siya masyado kasi nga maliit yung rebound spring niya. So hindi ko yun preferred kasi mabigat tayo na rider, tsaka medyo aggressive tayo magmaneho kasi sa coastal nga tayo dumadaan, so kailangan natin magdire-diretso. Ano pa ba? Yung stock niya is mas maliit, so mas gusto ko yun. So kung tatanungin niyo ako kung maganda ba talaga yung KYB, I think maganda naman talaga siya. Especially sa aesthetic purposes, yung forma niya maganda siya. Embossed po to kasi legit KYB po ito. Dito sticker. Maganda siya, pero ang ginawa ko kasi is pinalitan ko. Kinuha ko yung subspring ng stock ng MIUI natin. Yung, I think dito kataas yung subspring. Nilagay ko dito, pinalit ko, tapos pinalitan ko yung langis ng mas makapal o mas malapot. High viscosity kasi gusto ko mas matigas yung feeling natin kasi nga aggressive tayo konti magmaneho. Tapos mas maganda kasi yun sa high speed yung mas matigas, kaya nito ngayon. Tsaka lower to the ground kasi nga mas mataas yung subspring, mas lower to the ground kasi bababa naman. Pag mataas yung subspring, bababa tong inner tube nyo. Ganyan ang mechanism ng isang front shock. So gaya ng ginawa ng mga Magic Lower, dinadagdagan nila ng subspring para bumaba yung tataas dito, bababa yung inner tube. So kung sa forma okay naman siya, pero kung sasabihin nyo na pag bumili kayo tapos isasalpak nyo gaganda agad, depende sa preference ninyo. Maganda siya lalo na kapag magaan ka na rider kasi smooth nga yung takbo mo, ganun, wala kang angkas. Sa akin kasi hindi siya bagay sa akin kasi in terms of preference and in terms of mabigat kasi kami dalawa mag-asawa eh. Mabigat ako, mabigat siya. Maliit pa yung motor, so daily driven to. So kailangan namin ng mas matigas or kailangan kong patigasin yung shock natin. So kung sasabihin nyo na sulit ba? Sulit naman kasi maganda naman ang forma niya. Pero kahit naman yung stock yung gamitin nyo, okay na yan. I-set up nyo lang yung setting. I-setting nyo lang talaga na maganda. Siguro palit kayo ng oil. Or kung gusto nyo mas mataas, palitan yung subspring. Kung gusto naman maganda, mas stable siya, palitan nyo yung mainspring na progressive kasi ito. Palitan nyo ng linear spring. So I can say na for aesthetic purposes, so papogi-pogi ba, okay siya pang pogi-pogi kasi maganda naman talaga. Pero maganda para sa akin kasi basta kasabihin ng pangit naman hindi. Para sa akin personally, mas maganda siya tignan, okay siya para sa akin. Tapos in terms of performance naman, yung kahit yung stock nyo lang, okay na yun eh. Balitan nyo lang ng springs or oil, isetting nyo lang ng maayos para gumanda yung suspension nyo.
So kung gusto nyo mas matigas, mas makapal na oil, gusto nyo mas stiff yung rebound nyo, maganda yung rebound nyo, palitan nyo ng subspring na mas ano. Kung gusto nyo rin mag-lowered, di ba? Subspring. Kung gusto nyo mas matigas pag receive ng impact, palitan nyo yung main spring ng progressive spring ng linear spring, ganun. Maraming ways niyan. Kung di kayo marunong, tanungin nyo lang yung nagsiset up or yung mekaniko nyo. So I think yun lang, kasi ito naman talaga in my own personal experience, yung pagbili ko, sinalpak ko, gaya nung nauna nating video is okay siya sa first, kasi na-try ko siya, okay naman talaga siya, pero mabigat nga tayo, kaya nirepack natin. Hindi ko na in-upload yung paano ko nirepack, pero hindi na to siya yung pinaka original setting niya. Personal setting ko na to, makapal na oil, palit subspring, tsaka yun lang. So kung gusto nyo mag KYB pa rin, okay naman. Pero kung ang habol nyo is gumanda lang performance, kahit yung stock shock nyo lang, palitan nyo lang ng oil, mas makapal. Kung gusto nyo mas matigas, kung gusto nyo mas matigas rebound, palitan nyo to, ganun lang. Wala namang pagkakaiba. Yung rear shock din natin is KYB Lin, KYB. So ang shock natin na gamit ngayon is KYB, both front and rear. Share ko lang, diba? Yan, think yun lang, kasi I think pogi-pogi lang naman talaga to, kasi at the end of the day, gusto nyo rin naman palitan yan eh. Gusto ko malambot na ngayon kasi wala na ako angkas, iniwan ako ni OBR. hindi. Tapos gusto nyo mas matigas kasi nagkajowa kayo ulit, pwede nyo i-setting na patigas, mas matigas. So I think yun lang. Maraming salamat. Sana nasagot ko yung tanong nyo. Aesthetic, yes, maganda. Performance niya, nakadepende kasi yan din sa preference ng rider eh. Gusto niya mas matigas, gusto niya lowered, yun lang. Maraming salamat. Sana nasagot ko mga katanungan nung mga nagtatanong sa comment section. Sige, sheesh.